Paano mo makikita yung mga bumabati? Paano ba dati? Paano ba? Shout out, shout out. Yan, ilan na po tayo? Ilan na, mahal? Dito. Ayan. Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. As of now, we have 13 viewers na po. And the time is saktong 7 p.m. na. Ayan, magandang gabi po sa mga kapatiran na nanonood na. Hindi ko mabasa, mahal. Oo, hindi ko siya mabasa. Clear po ba yung sounds natin? Pakitype lang po ng amen kung okay ang sounds. Saan, mahal? Wala naman dito. Yung lalakyan ko na lang. Ay, okay po daw. Ayan, nag-thumbs up naman sila. Sounds natin. So, ayan. Kumusta po ang bawat isa? Sa mga walang pasok po dyan, ayan. Galaw-galaw din pag may time. Baka po magka-bed sore na tayo dyan. Amen. Sa mga kapatid na nagtatrabaho sa labas, ayan. Mag-ingat din po tayo. Mag-mask, di ba? Kung available naman yung mask, di ba? Hindi pwede yung faith lang, dapat may gawa din, di ba? So, 7:02 na po, so siguro mag-i-start na po tayo, no? Sige po, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Let us close our eyes and pray. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. We magnify your name, O Lord. Ikaw po ay aming nataas sa aming mga buhay. Truly, O God, you are worthy, Panginoon, na maparangalan, makatanggap ng aming papurit pagsamba, O Diyos. Hallelujah. Lord, we thank you for this very moment, Panginoon. We thank you for this night, O God. Na minsan pa, Panginoon, you allow, Lord God, na kami po ay minsan pang makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Hindi man kami magkakasama physically, Lord God, but we are united in spirit, O Lord. Hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon, sa
Wala kong sawang pag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Even at this very moment, Panginoon, taglay namin, Lord God, ang kalakasan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Sa lahat ng mga nangyayari sa paligid namin, Lord God, andun po yung kapayapaan sa aming mga puso't isipan, O Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, Ama, sa aming mga buhay, O Lord. Salamat, Panginoon, ni minsan hindi niyo po kami iniiwan, ni pinababayaan, Ama. Truly, O Lord, you are so faithful sa lahat ng mga promises mo, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Truly, there is none like you. Hallelujah. Lord, sa gabi ito, Panginoon, hayaan po, Lord God, na minsan pa kami po ay magpalinis sa iyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga karumihan, O Lord God. Basa mo po, Lord God, ang aming naiisip. Patid niyo po, Lord God, ang mga nasasambit ng aming mga labi, Lord God. Patid niyo po, Lord God, ang aming mga naggagawa, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa iyong harapan. Forgive us, O Lord, sa lahat ng mga iniquities nito, Panginoon. At salamat, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, na siyang lagi namin nangahawakan. So, 1 John 1:9, Panginoon, if we confess our sins with our mouth, you are faithful and just to forgive us. We thank you, Lord. Hallelujah. Lord, sa gabi ito, Panginoon, muli niyo po kami samahan, O God, sa live devotion na ito, Lord God. Hinihingi namin ng iyong gabay, ng iyong pagsama, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang pumagitna sa aming kalagitnaan, Lord God. Hallelujah. Lord God, habang hinahayag, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, malaya kang mangusap sa puso ng bawat isang nakikinig, O Lord, sa gabing ito. Nawa, Panginoon, ang mga salita mo, Lord God, ay magdulot ng kalakasan, Lord God, ng encouragement, O Lord, sa bawat isa, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, at we acknowledge your presence, Panginoon, na alam namin, O Lord, na kasama ka namin, O Diyos, sa mga oras na ito. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. So muli po, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Ayan. So mag-start na po tayo, no? Para hindi ho tayo mali. It's 7:07 already. Ayan. So sa gabing ito po, ang ating scripture ay matatagpuan po siya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. Bakit ano ba? Yung ayan. Paano siya nakita? So basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 to 18. So ang sabi po diyan, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakutuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na siyang ibinigay niya po sa atin sa gabing ito. Ayan. So, ang nagsasalita po dito sa verse na to ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Amen. So, ang sabi po sa verse 16, ang sabi diyan, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa,
patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Tingnan po natin yung sa unang phrase. Ang sabi po diyan, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Hindi po bait ha, loob yan. Ano pong ibig sabihin nun? Kapag sinabing hindi ka nasisiraan ng loob, ibig sabihin hindi ka pinanghihinaan, di ba? Hindi ka bumibigay, hindi ka sumusuko. So yun po yung nakikita kong meaning ng sinabi doon na hindi kami nasisiraan ng loob. So ngayon ang tanong po, bakit po kaya nasabi ni Pablo yung salitang iyon, yung phrase na iyon sa unang sinabi niya sa verse 16? So kilala po natin lahat si Pablo, no? Diba? Kilala natin siya na dati siyang persecutor ng mga Christians, ng mga believers. Tapos, yung pagkakilala niya sa Panginoon, parang diba? Parang mala pelikula, no? Alam mo yung nagkakabayo siya, tapos may liwanag na na nagliwanag, tapos na siya, na natumba siya, tapos nabulag. So parang nakakaano yung pagka-encounter niya sa ating Panginoon, parang pelikula nga sabi ko kanina. So yun, alam natin kung paano siya nakakilala sa ating Panginoon. Tapos, nalaman natin kung paano siya nagsimulang maglingkod sa ating Panginoon. Nalaman natin kung paano niya tinayuan yung faith niya. No? Tapos, sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, alam natin lahat na hindi po naging madali sa kanya ang lahat, no? Sa mga aklat po niya na sinusulat, lagi niya binabanggit yung mga karanasan niya, yung mga na-experience niya habang siya ay naglilingkod sa ating Panginoon. At para po malaman natin in detailed yung mga napagdaanan niya, yun po yung bababasa natin sa sa 2 Corinthians chapter 11, verse 23 to 29. Ayan. Medyo mahaba ho siya, pero basahin natin para malaman natin yung mga paghihirap ni Apostol Pablo. So, sabi po diyan, sila ba yung mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Higit ang aking paghihirap kaysa sa kanila. Makailang ulit akong nabilanggo, nagupit ng maraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. Tapos sabi diyan, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit akong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Next po, sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, sa mga hentil, sa mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Grabe yun, no? Tapos sabi diyan, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko rin ang ginawin, ngunit wala man lamang maibalabal. Bukod sa lahat ng iyan ay inaalala ko pa ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. So grabe no, ang daming pinagdaanan ni Apostol Pablo habang siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sa dami po ng mga nabanggit na yan, sa atin po, ano na po yung na-experience natin. Ano dito? Ang nakikita ko lang po kasi dito ay yung pagpupuyat Diba? Kapag sa prayer meeting natin, but aside from that, parang wala na po akong nakikitang iba. So yun po yung mga naranasan ni Apostol Pablo na paghihirap habang siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Pero isa po yung nakakuha ng attention ko dito. I-share ko lang yung sa verse 28 and 29.
Ang sabi po diyan, bukod sa lahat ng iyan, ay inaalala ko pa ang mga iglesia. Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang aking kalooban. So, nung mabasa ko po itong verse na 'to, yung dalawang verse na 'to, ang naalala ko lang po yung ating mga pastor, 'di ba? Kilala natin yung mga pastor natin kung paano po sila magmalasakit sa atin, 'di ba? Sa ating iglesia. At higit sa lahat yung sa verse 29, sabi diyan, kapag may nanghihina, karamay natin siya, which is true, 'di ba? Kapag meron tayong pinagdadaanan, meron tayong mga burdens, minsan yung mga burdens na yan napapasa ho natin sa ating mga pastor. Tapos ang mas masakit, ang mas nakakalungkot, though hindi ko man naranasan, but ramdam ko po sa kanila, yung kapag nahuhulog sa pagkakasala, yung kung meron man sa atin yung mga nahuhulog sa pagkakasala. Amen. So syempre, although hindi naman po yung mga pastor natin yung makakapagpabago sa atin, but syempre andun po yung feeling nila, siguro yung ma-feel nila na hindi ko sila effective, na parang kulang po yung ginagawa nila, no? So, yun po. So, bilang mga tupa ng ating mga pastor, so kailangan po na i-apply po natin, no, yung mga tinuturo nila sa atin. At higit sa lahat, dapat maging katuwang ho nila tayo. Hindi yung parang dagdag pa tayo minsan sa kanilang mga isipin, sa kanilang mga burdens, na knowing na sila man po ay meron silang mga kanya-kanyang pamilya, no, na iniintindi din. So, yun po, sinasabi ko lang yung mga saloobin ko. So, yun po. So, balik po tayo sa ating topic. Yan. So, nalaman po natin, nakita natin, nabasa, yung mga pinagdaanan po ni Apostol Pablo, no, habang siya ho ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya siguro nasabi niya sa first part ng verse ng scripture, sabi niya, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kasi nga dahil sa mga pinagdaanan niya, no? Tapos, kasunod ng sinabi niya is, kahit humihina ang aming katawang lupa. Ano po yung mga points na nakita niyo kung bakit humihina yung katawan ni Pablo? So, unang points po, siguro dahil sa sipag niya sa paglilingkod, di ba? Siyempre, natural lang po na ang ating katawang lupa ay napapagod, no? Tapos samahan pa yung nakakaranas siya ng pagpupuyat, yung magutom, yung mauhaw, di ba? So kapag hindi kumakain, tapos puyat ka pa, talagang manghihina yung ating katawan, no? So napakapalad ho natin dahil hindi ho natin maranasan yung magutom, no? Kasi sa church natin, puro pagkain na lang ang iniisip. Di ba? So that's one point kung bakit nanghihina po si Pablo. Tapos, pwede rin po na dahil nakakaranas po siya ng panghagupit, pwede po na na meron ho siya mga pasa-pasa sa katawan, no? So additional pain ho 'yon sa kanyang katawan. Tapos aside sa physical pain, pwede rin na, though hindi po nabanggit, pwede po na pinagsasalitaan siya ng hindi maganda, which is it affects the emotion, tapos it affects the mental aspect ng kanyang buhay. So yun po, no, another points po yun kung bakit nanghihina po si Apostol Pablo. So one more thing na nakikita natin is yung, syempre, tao lang tayo, di ba? As we grow older, yung katawan natin talagang nanghihina yan. Kumbaga yung lakas mo dati, hindi nakamukha ng lakas mo ngayon. May nagkagawa ka dati na hindi mo na kayang gawin ngayon. Di po ba? So, as we grow older po, ang dami nating nararamdaman sa katawan, di ba? Tulad na lang po yung uric, di ba?
sa ating mga kapatiran diyan, kaway-kaway, sa may mga yurik diyan, ayan, kambing pamor. So yun po yung mga points na nakikita natin kung bakit po nanghihina ang katawan ni Pablo, 'di ba? Tapos patuloy ho tayo sa pagbabasa, 'di ba? Ang sabi doon, balik tayo sa 2 Corinthians. After niya sabihin na kahit hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, tapos ang sabi niya dun sa sumunod, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. 'Di ba parang nakaka-wow naman si si Apostol Pablo, parang grabe siya, parang grabe ho yung fighting spirit niya, 'no? Yung alam mo yung parang wala lang sa kanya yung mga nararanasan niya, yung panghahagupit sa kanya, yung mga sufferings niya. Kung bakit po kaya gano'n gano'n na lang po si Apostol Pablo. So, puwede pong, masabi natin na talagang sa Lord ho siya humuhugot ng kalakasan, 'no? Tapos siguro gano'n na lang talaga siguro kalalim yung pagkakilala niya sa ating Panginoon. Gano'n na lang kalalim yung faith niya sa ating Panginoon. Pero kung magpapatuloy po tayo sa verse 17, ang sabi ho diyan, ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. So nakita ho natin yung pinaka-reason kung bakit andun po yung pagpupursige niya, 'no? Andun po yung, nanatili ho siyang matatag, nanatili ho siyang, malakas. Yun pala, meron ho siyang there is something he is looking for in the future. 'Di ba meron siyang ginugol, meron siyang nilo-look forward na alam niya balang araw kapag namatay siya, 'di ba meron hong nag-aantay sa kanya sa langit. At yun po yung sinasabi diyaan na kagalakang walang hanggan at walang katulad. So ayun po 'no, nakita natin yung reason niya kung bakit gano'n na lang po si Apostol Pablo na magpursige. And then ang sabi pa diyan sa unang, word ng verse 17, bahagya daw. Ibig sabihin, yung dinanas niya para sa kanya parang easy lang, parang napaka-light lang. 'Di ba parang kung titingnan natin parang nagjo-joke naman 'tong si Apostol Pablo, 'no? Ang dami na kayang naranasan, 'di ba? Na-imagine niyo ba yung mga naranasan niya kung sa atin po nangyari yun, ano na kaya? Masasabi ba nating light yung mga bagay na yun, 'di ba? Ang dami nating nabanggit, na muntik na nga siyang mamatay, eh, 'di ba? Tapos maipalutang-lutang pa siya sa dagat, 'di ba? Walang maibalabal. Para sa kanya bahagya lang yung mga bagay na yun. Pero bakit niya nasabi yung bagay na yun? Ang sumunod po dun sa sinabi niya, panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon, sabi niya. So ibig sabihin, yung mga pagtitiis niya, parang balewala lang sa kanya kasi he knows na yung mga bagay na yun ay pansamantala lang po, 'no? Temporary lang, panandalian lang, 'di ba? Parang may hangganan po yung lahat. Amen po? So ayun po yung, sa verse 17. Tapos ang sabi po sa verse 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. So ganun na lang po yung reason ni hindi mo siya nag-focus, hindi mo siya nakatingin sa mga nangyayari sa paligid, 'no? Sa kanyang sitwasyon. Wala ho yung focus niya doon, nakatuon siya kasi sa mga bagay na hindi nakikita. Gano'n na lang po yung pagpupursige niya kasi alam nga niya, yung naghihintay sa kanya, it's hindi po maikukumpara
'di ba? Compare naman sa sa dinaranas niya ngayon. So yung kaya sinabi niya na light lang yun kasi parang wala lang yun compare sa naghihintay sa kanya sa langit, 'di ba? So ano po ba yung meron sa langit? 'Di ba aside sa eternal life, 'di ba andun po yung sabi nga diyan, yung kagalakang walang hanggan. Andun po yung joy, wala na pong kabighatian, wala ng luha, wala ng masasaktan, wala ng mapapagod, lahat po puro kasiyahan na lang sa langit. So yun po yung nilo-look forward ni Apostol Pablo. So yun po 'no, kung makikita ho natin yung ang mahalaga po kay Apostol Pablo yung hinaharap, yung buhay niya after niyang mamatay dito sa lupa. Amen. So yun lang po yung, paliwanag po ng ating verse sa gabing ito. So ngayon po ano po yung aral na puwede nating makuha sa napag-aralan natin? So dalawa lang po yung ibibigay natin para agad po tayong matapos. Okay. Unang-una pong aral na puwede nating matutunan sa kanyang salita ngayong gabi, una ang sabi diyaan do not lose heart, 'di ba? Wag daw tayong masiraan ng loob. Amen. So, sa mga panahon ngayon 'no, ang dami pong mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid, especially yung very trending na COVID, ayan. Sabi nga ni Pastora Pam before yung nung nag-exhort siya, ang sabi niya yung panahon natin ngayon parang season siya ng, worries. 'Yan, ang dami nating wino-worry, andun yung sa may kakainin pa ba tayo, ganyan, kapag natapos na yung stock natin, yung mga supply natin 'no. May maiinom pa ba kaya tayo, sabi nagkakaubusan na, may bigas pa, ano pa. So, ang dami tapos iniisip natin ano kayang mangyayari after this. Kasi kung titingnan natin parang nagsimula pa lang yung 2020 at nasa April pa lang ho tayo ngayon. So, parang ang dami ng mga nangyari 'no. Ang dami ng mga bagay-bagay na sunod-sunod nangyari. Andun yung may lindol, yung may sunog, 'di ba? Andun yung pumutok yung bulkan, 'di ba? So, ang dami pong mga bagay-bagay nangyari na puwede ho tayong panghinaan ng loob tapos samahan mo pa siyempre yung mga problema natin, yung financial issues, ano pa, yung sa kalusugan natin 'no, nabanggit na ni Pastora Pam yan before. Tapos yung sa future natin, ano na kaya tayo sa hinaharap, 'di ba? So, sa lahat ng mga nangyayari, sa dami ng mga nangyayari sa buhay natin, kung wala ka talaga sa Panginoon, talagang it is very easy for us na bumigay. It is very easy for us na bumitaw. Amen? Pero salamat po sa ating Panginoon dahil nakakilala ho tayo sa Kanya at, meron ho siyang mga iniwan sa atin 'no, mga pangako niya. Napakaraming pangako sa Bible na puwede ho nating panghawakan. So, ano man ho yung kailangan mo, lahat ng kailangan mo, meron ho siyang pangako sa Bible. Amen. So, kung ikaw ay nanghihina, ang sabi diyaan sa Isaiah 41:10, I will strengthen you. Sabi niya, I will. God itself is the one na nagsabi nun. Tapos sabi po dun sa Isaiah 41:10 nga, I will help you. So, kung kailangan mo ng tulong, tutulungan ka ng Lord. Amen. So, kung tingnan po natin, wala pala tayong reason para bumitaw, para sumuko, para panghinaan ng loob, di ba? As long as na tayo po ay umaasa sa Panginoon lamang. At sabi po ni Pastor Ben sa kanyang comment, nabasa ko kagabi, sabi niya, tayo ay higit sa mga mananagumpay. Sabi niya doon, which is true, no?
magtatagumpay talaga tayo kasi ang ating Diyos ay Diyos ng tagumpay. At ang sabi po diyan sa ating verse dito, sa 1 Corinthians, sa Romans 8:37 pala, ang sabi diyan, hindi sa lahat ng mga ito tayo'y sigurado magtatagumpay sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. So, sa tulong ng Lord talaga, no, kahit anong pagsubok, kahit anong hamon ng buhay, magtatagumpay tayo sa tulong ng ating Panginoon. Amen? So, yun po yung sabi diyan. So, do not lose heart. Wag daw tayo masiraan ng loob. So, yun po yung unang aral na pwede natin matutunan. Tapos, yung last na po, ito yung do not attach to the things of this world. Yan, mababasa yan sa 1 Corinthians 7:31. At ang may mga tinatamasa sa sanlibutan ito na parang wala silang tinatamasa sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y di na magtatagal. Sa panahon po ngayon, no, ang dami pong mga bagay na nakakaubos ng ating panahon, ng ating oras. Diba? Kasi yung tao parang masyado na siyang na-intact sa mundo. Diba? So, tingnan mo, sa gadget na lang natin, no? Sa gadget, sa mga cellphones natin. How many time or how many hours in a day na hawak mo yung cellphone mo? Nakakaubos ng oras, no? Nakakaubos ng panahon. Tapos, sobrang attached tayo sa mundo, di ba? Nauso ho yung TikTok. Yun, nag-TikTok na ang lahat. Di ba? Kukunti na lang ho yung hindi nag-TikTok dito eh. Tapos, ano pa? May mga problema ka. Kapag may problema ka, wala ka namang inaatubag na problemahin yung problema. Tapos, ano pa? May pera ka. Anong ginagawa natin minsan? Gala dito, gala doon. Kung totoo, hindi naman ho masama. But kapag sumusobra na, hindi na ho nagiging tama. No? Lahat ng sobra kasi ay hindi naman po maganda. So, nakikita ho natin, no? Masyado tayong attached sa mundo. So, ang nangyayari is nakakalimot po tayo na ang lahat ng bagay dito sa mundong ito ay pansamantala lamang, panandalian lamang, lahat po ay may hangganan. Amen. So, even tayo na mga tao, nakakalimot tayo that we are just an alien sa mundong ito. Diba? So, ang dami nating pinagkukulan ng pansin, pinagkukulan ng panahon, na dapat sana yung mga ginagawa natin is mga makalangit na bagay, no? Pero hindi po nangyayari kasi minsan yun sa atin. Gawa nga ng pagka-attach natin, pagka-intact po natin sa mundong ito. So, yun po, no? Lagi rin po nating naririnig yung mga preaching about sa end times. Diba? Si Pastor Biblia nag-message siya ng isang araw about sa end times. Tapos sabi ni Utoy kagabi, yung iba parang wala daw silang pakialam. No? So, church, nasa huling panahon na ho tayo, di ba? So, one day, tayo po ay lilisan sa mundong ito. Tapos tayo po ay haharap sa ating Panginoon, no? So, kung totoo, napakapalad ho natin that up to now, tayo po ay buhay pa. So, ibig sabihin, every single day ho ng ating buhay, it is an opportunity for us na itama yung mga dapat itama sa buhay natin. Diba? It is an opportunity na baguhin yung mga dapat baguhin na baguhin sa sarili natin. So, dapat sana ina-align natin yung buhay natin sa ating Panginoon. Amen. Tapos, even sa paggawa ko ng mabuti, no? Sabi ho sa Galatians, sabi doon, kung merong pagkakataon na gumawa ng mabuti,
Sabi niya, dapat i-grab natin kasi balang araw, aani ho tayo no? Tapos ang sabi pa sa verse natin dyan na naka-flash, sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, ang sabi ho dyan, sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. So yun, mayroong awarding ceremony pagdating sa langit, no? So kailangan talaga mag-impok tayo ng kayamanan dito sa lupa. Yung kayamanan na hindi ho masisira, na hindi ho mananakaw, pagkus madadala natin talaga sa langit. Amen. So yun lang po, no? Yun lang po yung aral na matututunan natin sa gabing ito at magwawakas po ako sa isang verse. Sabi dyan sa James chapter 5 verse 7 to 8. Sabi ko dyan, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani na kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. So, dapat din kayong magtiyaga, tibayin ninyo ang iyong kalooban sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. So, ayun. So, habang tayo po ay nag-aantay sa ating Panginoon, so, tiis-tiis lang ho tayo sa mga pinagdadaanan natin. Because we know na ang lahat ng ito ay matatapos din, maihangganan din natin ang lahat. Diba? At mapagtatagumpayin natin ang lahat ng ito sa tulong ng ating Panginoon. Amen po. To God be the glory. So, yan. Yun po yung salita ng Lord na binigay niya sa atin ngayong gabi. And sa mga prayer requests po, hindi ko sila mabasa. Meron ba lang isa? Ayan. Sa mga ibang prayer request po na hindi po kasi naka-flash ngayon dito, yung mga comments, so hindi ko mabasa. So mamaya lang po siguro after, sasama lang po sa personal prayer. So bago tayo mag-close, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us worship our living God. Hallelujah. You are worthy of our praise. You are worthy of our worship, O God. Saan ka man sa pinatatayuan mo ngayon, hallelujah, you are free to raise your hands. You are free to kneel down before God. It doesn't matter na hindi ka makita, hindi ka marinig, because worship is between you and God alone. Hallelujah. Daghin natin ang presensya ng ating Panginoon. Ay, Jesus. Tunay, O Diyos, na wala kang katulad, Ama. Hindi ka maihahambing sa anumang bagay. Holy, great is your faithfulness, O Lord. Truly, there is none like you. Lord, we thank you for everything, O God, na ginagawa niyo po, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy ka namin papupurihan, O Diyos. Hindi lang sa mga panahon na kami yung pinagpapala, Panginoon, pagkus, Lord God, even sa mga bagay na nangyayari sa amin, Panginoon. Sa paningin namin, Lord God, ay hindi maganda, but we know, Lord God, lahat ng nangyayari, Panginoon, it is for our own good, Lord God. That's according to your word in Romans 8:28, Lord God.
That is your promise to us, Lord God. Sa amin na mananampalataya, Lord God, sa iyo. Hallelujah. You wash me. Tayo po'y umawit sa atin. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparindig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Pakilayan ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Patuloy sa buhay ko, sundin ang loob, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka sa amin. Panginoong isurihin ka. Kain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Pagdiwanig ka sa buhay ko.
buhay na sa lahat ng panahon. Diyos ka sa akin, sa lahat ng oras, nariyan para sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka, katilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa akin, kahit sandi ka, nariyan para sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka, magliwanag ka sa buhay ko. Let us hymn the song. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you for your presence, Lord. How good it is to be in your presence. Especially sa mga panahon ngayon, Panginoon, na higit ka namin kailangan, O Lord, sa aming mga buhay. We thank you for your presence, O God. Truly in your presence, Lord, there is comfort, O God. In your presence, O Lord, meron kami kapayapaan, Diyos. In your presence, Lord God, we are feel secured, we are protected, we are safe. Oh God, we thank you tonight, Lord, na sinamahan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po, Diyos, pagsama niyo po sa amin. Salamat, Ama, sa mga salita mo, O Diyos, na siyang nahayag, Lord God. Thank you, Lord God. You remind us once again, Lord God, na hindi kami dapat, Lord God, sumuko sa lahat ng hamon sa aming buhay, Lord. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na hindi kami dapat mag-focus sa mundong ito, Lord God. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay maglalaho. Hallelujah. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat din, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God, na nakikinig, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. I pray, Lord God, na ipos ng pagpalain, Panginoon. I don't know anong sitwasyon na meron sila, anong pinagdadaanan nila. But one thing I pray for, Panginoon, hindi po silang pagpalain, Panginoon. Hindi po silang samahan. Hindi po silang patatagin, Panginoon.
Hallelujah. Sa aming mga mahal sa buhay, Lord God, na hindi po nakakakilala sa iyo, Diyos, Lord God. Amin po silang dinudulog sa iyo, Panginoon. Lord, all their lives, oh God. Huwag niyo pong kukunin ang buhay niya, Lord God, na hindi po sila ligtas. Na hindi po natanggap, Panginoon, as their personal Lord and Savior. All their lives, oh God. Hallelujah. Sa mga kapatiran namin, sa mga mahal namin sa buhay na may iniinda sa katawan, na may karamdaman, Lord, we pray, Panginoon, na igawad niyo po, Lord God, na mag-flow ang spirit ng kagalingan, Panginoon, sa bawat isang may karamdaman, Lord God, sa mga oras na to. In Jesus' name, that spirit of healing flows sa bawat katawan na nakakaramdam ng karamdaman sa mga oras na ito. Lord, we pray strength also sa mga kapatiran namin kung meron man, Lord God, na nakakaramdam ng panghihina, Panginoon. Lord, may continue to strengthen them, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Yun po yung sabi ko sa iyong salita, Panginoon, sa iyong promise, Lord God. That you will strengthen us, Lord God, kung kami nanghihina, Panginoon. Hallelujah. Lord God din, Panginoon, namin pong pinapanalangin sa iyo, O Diyos. Ang prayer request, Panginoon, ni Pastor Ben, ang kanyang pamangkin na si Deborah Darvina, at sa kasama niyang mga nurse. Nawa, Panginoon, yung pong test na ginawa sa kanila para sa COVID-19, Panginoon, we pray, Lord God, na ito po ay maging negative, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. We pray, Panginoon, na it's just false symptoms ng COVID-19 kung ano yung nararanasan nila, kung may symptoms sila, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, with unity, Lord God, that this result will be negative, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, O Diyos, sa gabi ito, Panginoon. Salamat po, God, sa iyong presensya. Nawa, Panginoon, patuloy po kami samahan, Lord God, even sa mga darating na live devotion na amin gagawin, Panginoon, para maabot, Lord God, ang aming mga kapatiran, Lord God, na makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa kadamungkayan ng gawain na ito, Lord God. Salamat sa pagsama niyo po, Panginoon, sa amin. Muli, O Diyos, ating binabalik sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas at walang hanggang papurit, pasalamat, pagwalhati, Lord God, sa iyong dakilang pangalan. Ito pong aking panalangin, Lord God, na may pagpasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Yan. So, tapos na po tayo. God bless po sa lahat.